Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga bagong nanumpang mataas na opisyal ng Philippine National Police, binili na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging patas at tapat sa kanilang tungkulin at karera. Panawagang taasan ng pondo para sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations ng Department of Social Welfare and Development, sinuportahan ng mga mababatas sa Bicameral Conference Committee. Department of Justice bumuo ng Special Task Force na tututok sa mga kolorum na sasakyan sa bansa. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng 50-star rank na opisyal ng Philippine National Police or PNP sa Malacanang ngayong Miyerkules. Nanumpa sa harap ng Pangulo ang 6 na Police Major General at 44 na Police Brigadier General. Sa isang talumpati, ibinili ni Pangulong Marcos sa mga opisyal na maging patas at tapat sa pagpapatupad ng batas. Ipinaalala niyang malawak ang kanilang impluensya bilang mga matataas na opisyal at mabigat ang kaakibat nitong responsibilidad. Bukod dito, nanawagan siya sa mga opisyal na pagbutihin ang kanilang karera sa gitna ng pagkahati-hati na dulot ng tensyon at politika at panatiliin ang tiwala ng mga tao sa kapulisan. Tiniyak naman ni Marcos na patuloy ang suporta ng administrasyon sa mga tauhan ng PNP. Ilan sa mga patuloy na ipapatupad na reforma ang dagdag na sweldo, mas mataas na daily subsistence allowance at iba pang magpapalakas sa kakayahan ng mga pulis. Kasabay nito, ipinaalala ni Pangulong Marcos sa PNP na higpitan ang seguridad at pagbabantay sa lahat, lalo ngayong Pasko at Bagong Taon. Ibinili niya sa kapulisan na panatiliin ang kanilang presensya sa mga sasakyan, kalsada at iba pang pampublikong lugar kung saan nagtitipon ang mga pamilya para magdiwang. Iniutos niyang tiyakin ang kaligtasan ng bawat tao na maipagdiwang nila ang Pasko ng may kapanatagan, pagkakaisa at tunay na kaligayahan. Nasa 100,000 tauhan ng PNP ang ipinakalat sa buong bansa para panatiliin ang kaayusan at kaligtasan sa darating na Pasko at Bagong Taon. Your promotion reflects years of dedicated service, of seasoned leadership, and the confidence of the institution you now will help steer. This is the stage where leadership is being measured by your judgment, restraint, and consistency in upholding the law. So I ask you to continue to improve yourselves personally, professionally, institutionally. Do not be complacent. Be firm, be fair, be decisive, while remaining fully respectful to the rights and dignity of every single Filipino. Samantala, sinuportahan ng Bicameral Conference Committee ang pagbibigay ng dagdag na pondo sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Representative Micaela Angela Swansing, humiling si DSWD Secretary Rex Gatchalian na gawing 70 billion pesos ang pondo ng AICS mula sa dating 27 billion pesos. Inaasahang masusuportahan ng budget na ito ang nasa 7 milyong benepisyaryo. Pero sa House version ng 2026 General Appropriations Bill, 32 billion pesos lang ang naidagdag sa hinihinging pondo. Dagdag ni Swansing na ubos ang kasalukuyang AICS dahil sa sunod-sunod na bagyo, lindol at iba pang emergency sa nagdaang 2025. Pinuna naman ni Senador Erwin Tulfo ang pagkabawas sa alokasyon ng DSWD. Sinabi niya na inaasahang tataas ang gastusin ng DSWD para sa AICS, lalo na dahil sa sunod-sunod na kalamidad at dagdag na benepisyong tulad ng burial assistance.
Naantala rin anya ang pagpapaabot ng tulong dahil naubos ang pondo ng AICS at kinakailangan humugot sa Quick Response Fund. Ayon naman kay Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian, pinatunayan ng mga nagdaang sakuna na kailangan pagkagastusan ang pagtulong sa mga biktima. Mahigit 14 na milyong Pilipino anya ang naapektuhan ng 5 malalaking kalamidad na tumama sa bansa ngayong taon. Nagkasundo ang mga mambabatas na maglaan ng 63.89 billion pesos na pondo para sa AICS mula sa panukalang 2026 National Budget. Bumuo ang Department of Justice nito lang Martes ng isang special task force na hahawak sa mga kasong may kinalaman sa mga kolorum na sasakyan. Sa isang press briefing, sinabi ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na tututukan ng task force ang mga case build-up at ang kampanya sa pagpapalaganap ng mga impormasyon. Binubuo ang nasabing task force ng mga tauhan mula sa Department of Transportation or DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, hindi epektibo ang multa lang, kailangan dapat na ipakita na bawal ang kolorum sa mata ng batas. Sa kanilang parte naman, sisimulan na ng mga opisyal ng LTFRB ang information drive ngayong linggo. At sa ating balitang pangkalakalan, inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang taas sahod para sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor at mga kasambahay sa Cordillera Administrative Region or CAR. Ito'y sa pamamagitan ng 2 wage orders noong December 2. Base sa Wage Order Number CAR-24, ang daily minimum wage sa pribadong sektor sa CAR ay magiging 505 pesos mula sa dating 470 simula December 30. Ang pagtaas ng sahod ay ipapatupad sa lahat ng minimum wage earners sa pribadong sektor anuman ang kanilang posisyon o estado. Samantala, ayon sa Wage Order Number CAR DW07, ang buwanang sahod ng mga kasambahay ay tataas sa 6,600 pesos mula sa dating 6,000 pesos na magiging epektibo rin sa December 30. Samantala, nakapagtala ng 6.2 million pesos na kita ang mga micro, small, and medium enterprises or MSMEs sa ginanap na pre-Christmas trade fair mula December 11 hanggang 15 sa Tacloban City, Leyte. Ayon kay DTI Leyte Provincial Director Faustino Gayas Jr., kasama sa benta ang mahigit 4 na milyong halaga ng cash transactions, lagpas 1.9 million na booked orders at mahigit 276,000 na under negotiation. Nagpapakitaan niya ito ng malakas na on-site consumer demand at post-event business opportunities para sa mga negosyo. Lumahok sa trade fair ang 42 MSMEs exhibitors na binubuo ng 37 na regular participants at 5 MSMEs sa ilalim ng market testing. Nirepresenta ng mga nakibahagi sa event ang mahahalagang lokal na industriya gaya ng processed food, processed fruits and nuts, cacao, coconut, wearables at home-style items. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 8 araw na lang ay Pasko na. Sa pagsilang ni Kristo, isinilang din ang pag-asa ng mundo. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.